araw at magandang hapon po sa mga online viewers natin. JM, welcome back! Naalala mo ba last time na nandito ka? Parang kailan lang, no? At kasama mo noon si Fiang, pero ngayon, solo flight ka. Oo nga po eh, sayang. Kumusta? Anong nararamdaman mo ngayon? Ngayon, ganun pa rin naman, no? So far, happy. Sobrang happy ako sa mga nangyayari sa mga opportunity na dumadating. And at the same time, masakit po yung leg ko. Nung pagdating niya, kinukwento nga niya na medyo may stiff neck, no? Pag-gising, no? Nangyayari naman talaga yun, lalo na pag galing sa pagod, oo. So, JM, last time na nandito ka, ang pinapromote niyo ni Fiang ay yung FanCon, di ba? So, yun yung, syempre, kasama mo kay PDB Housemates. Pero ngayon, you are slowly starting to make a name for yourself as an actor. So, gusto namin malaman kasi ngayon meron kang I Want series, yung Ghosting, congratulations, by the way. Yes. At ito nga, bibida ka pa sa Cinemalaya. So, paano ba nagsimula yung journey mo bilang artista? Kasi syempre nakilala ka naman as a housemate. So, ngayon, isa ka ng aktor. Ako po noon, since pumasok ako ng BDB, hindi pa talaga sa akin malinaw kung anong gusto kong gawin paglabas ko ng bahay. So, parang expected ko noon, after ng BDB, balik na tayo sa probinsya, gano'n. And then, ayun, I guess marami nag-encourage sa akin. And isa na rin yan si Fiang na bakit hindi ko showcase kung anong kaya kong gawin. And dun ko napagpasyahan na gusto kong explore yung pag-arte. And ayun, agad ko naman minahal kasi yun lang naman yung sikreto niya. Pag mahal mo yung ginagawa mo, may magandang resulta na darating. So, minahal ko lang yung ginagawa ko. And then, ito. So, at what point mo na-realize na, uy, parang gusto ko ito, nag-enjoy ako, parang mahal ko na itong ginagawa ko sa workshop pa lang ba? Nung unang look test, di ba? Mga at what point ka nag-enjoy? Simula pa lang po nung unang beses ko mag-workshop. Workshop pa lang. Sa Pampanga, parang Meissner po siya. Crash course under ko na FDCP nung ko na-realize na masaya pala. Masaya palang masaya kumalat kahit medyo magulo sa utak, masakit sa damdamin. Pero enjoy. Doon ko agad na-feel. So, doon ko na po siya pinili. Anong na-enjoy mo sa acting? Kasi yung iba, hirap sila dyan eh. So it's nice to hear na ikaw, na-enjoy mo siya kahit nasabi mo nga, mahirap. Pero sa'yo, na-enjoy mo yung ganun. Ako na-feel ko lang po every time na lumalabas ako sa mismong ako. Yung kapag may character na i-break na ako or may character na ipoportray ako, ang sarap sa feeling na parang pumasok ka sa mundo nila. Ganun. Kakalimutan ko muna itong si JM. Ako muna ito, si Wilberto, si Max, yan si James. So, doon ko na-enjoy na ang lawak pala. Parang ang lawak din pala ng mundo. Hindi lang sa sarili kong pananaw umiikot yung mundo. So, na-enjoy ko sobrang. Enjoy mo maging ibang tao, malaman yung buhay nila. At ang layo na talaga nito sa dati mong buhay na magiging piloto ka nga dapat, gano'n. Tapos ngayon, sobrang ibang mundo na. So, excited kami makita yung mga iba pang character na ibibigay mo sa amin. Yes, at maraming katanungan ang ating friends from the media sa'yo ngayon. So, simulan na natin yung mga tanong nila. Let's open the floor for their questions. Okay, unang question natin ay from G. Trilliana of Malaya Business Insight. Babasahin ko yung tanong. Congratulations on Ghosting! Okay, congratulations! Yes, again, mapapanood po yun sa I Want. May line dun. Third eye ang binuksan natin, hindi puso mo. Ikaw, ano ang nabuksan sa'yo while working on Ghosting? Ako while working on Ghosting, bago pa lang natin simulan yung project, bukas na yung puso ko. Oo. Kasi, nag-enjoy na ako sa ginagawa kong trabaho sa screen partner ko sa Fiang. And of course, naging open na ako sa lahat. Kung anong aral na nakuha ko, yung mga learnings. Kumbaga, ready na akong i-adapt silang lahat. And, ayun, gano'n naman yung ginagawa ko every time na may bagong project na darating. So, naging sponge na ako. Bukas ang puso na. Bukas ang puso. So, bukas ang third eye, bukas ang puso ni JM Ibarra. Okay, ito ang question number 2 naman niya. Can you give us an update on how you and Fiang are now? Are you closer? So, meron bang progress o
closer na raw ba kayo ni Fiang? We're happy. Ganun, masaya kami. Simula pa naman noon hanggang ngayon. Hindi na bago yun. At parang nag-level up na yung happiness na nakita namin every time na magkasama kami, every time na magkatrabaho kami. So, wala pang nagbago. Wala nagbago sa closest pero mas happy na no? So, Nag-level up ang happiness daw. Okay, and the third question naman niya, will you go solo in a project or will your next be with Fiang again? Marami po may mga proyekto na magkasama kami ni Fiang na hindi pa naman pwede i-announce yun. So, antayin na lang muna natin. Happy ako, syempre, especially kapag si Fiang yung kasama. So, bukas din ang puso mo na kasama siya, tsaka bukas din yung puso mo ba na meron kayong project na solo? Yes, of course. Kapares naman ho kami na kasama sa vision namin yun as an actor kasi hindi naman kami mag-go-grow as an actor if yung mga proyekto na gagawin namin is bilang love team lang. So, gusto namin na-explore hanggat kaya namin, hanggat nandito pa kami sa industry at gusto namin na-explore yung pag-arte, yung mismo kapag niliblan ka ng as an actor. So, hindi lang siguro nililikod sa love team. So, kasama yun sa vision namin. Tama. Lagi natin naririnig yan sa mga love team, no? Yung growth. Yun talaga yung hinahangad ng lahat. Ang importante dyan, you grow together, not Yes. grow apart. Diba? Yun yung gusto natin makita. Okay, ito naman ay question from Neil Ramos of Tempo. Could you tell us a bit about your experience shooting Child Number 82? Okay, so yun. Punta naman tayo sa Cinemalaya. Sige. Pwede bang kwento ka po kami dyan? Ako po dito, since ito yung naging unang project ko as an actor, of course, hindi pa po ako ganun ka-confident sa knowledge na alam ko sa pagka-arte. So dumating ako ng set, may pressure po, may kaba. And ang nakakatuwa lang po dito is yung buong production team, si Direk, at ibang producers, and yung ibang co-actors ko na rin po, lahat sila guided ako, simula ako na talaga. Hanggang matapos yung taping days na ginagay talaga nila ako and hindi nawawala yun, parang kada araw may panibagong learnings na na-adapt sa akin. So, very grateful ako na sila yung unang nakatrabaho ko dito bago ko simulan ng revision. So, alam namin na upcoming pa lang itong Cinemalaya entry na ito. So, you can't spoil too much. Pero ano yung pwede mo lang ikwento sa ating viewers ngayon tungkol dito sa movie? Well, it's a social issue, so maraming makaka-relate dito na Pilipino. It's may patungkol dito sa family issue yan. And I think kumahappy ako din siya sa current issue na yan. Kasi si Max yung pinortray ko dito eh. Isa siyang illegitimate child ng isang kilalang individual na si Boy Kana. So technically, isa siyang acknowledge Nepo baby. Oh, Nepo baby. Oo. Okay. So, at ano nga ba mangyayari sa pelikula ito? Mabubulag ba siya sa mga luxury goods na iahain sa kanya o malilinawan siya sa mga katotohanan na nasasangkulan sa kanya habang nilalakbay niya sa pagkakakilala ng kanyang ama. So, abangan niyo po ano. Napapanahon pala itong story ng Child Number 82, anak ni Boy Kana. Okay. At related dyan, yung next question natin, this is from Mikey Viñas. So, we heard na idol mo si Vong, nakasama mo rin dito. So, would you consider this a dream come true? Sobra. Noon pa man, halos lahat ng pelikula ni Kuya Bong, hindi man lang sa kalaman natin ang blockbuster lahat. So kami buong pamilya ko, simula bata kami, napapanood na namin lahat yan. Kung nanonood pa si Mr. Bong naman, pili ko maaaring Hindi naman eh. Wala bata pa kami, pinapanood na namin siya. Wala pa po ako sa industry na ito. Yun, masaya. Ayun, sobrang ina-idolize ko na talaga si Kuya Bong. Lalo higit sa lahat sa pagsayaw, syempre. So, ayun, sobrang happy lang ako na nagkasama kami sa isang proyekto. And sobrang memorable sa akin ito kasi ito yung unang project.
agad ko nakasama si Kuya Bong. So, sobrang happy ako. At ito rin yung next question ay related dyan. How is it working with veteran actors like Bong Navarro and Rochelle Pangilinan? Ayun po, gaya po nung nasabi ko kanina, guided talaga nila ako since day one hanggang matapos yung tape. As ang dami po nilang itinuturo sa amin, hindi lang sa pag-arte, hindi lang technique sa pag-arte, pati na rin sa pag-socialize kasi napansin nila na tahimik ako, na nahihiya ako. So sila mismo yung nag-a-approach sa akin para mag-boost yung confidence ko sa pang-araw-araw namin sa ilaw. So, ayun, sa part pa lang na yun, so walang natutuwa na ako na ganun sila kabait, ganun sila ka-approachable. So, sobrang blessed na talaga ako na sila talaga yung nakasama ko. Ang bait nga no, yung seniors mo talagang inaalalayan ka, hindi lang sa pag-arte, kundi pati sa buhay din, sa pakikisalam mo sa ibang tao. Maganda yun. Okay, bago tayo magpatuloy, meron tayong message from Emelinda Palima. Kasi nga, di ba, babasahin natin yung comments ng mga nanonood sa atin sa live stream. From Facebook to. Nanay of Hong Kong is very proud of you. God bless, more blessings. Uy, ay, ito pa pala. From Celeste Eugenio from YouTube, level up din ang pagmamahal namin sa inyo ni Fiang. Kasi sabi mo, nag-level up yung happiness. Arlene Hatulan from Facebook, JM Ibarra, ang pogi mo. Yun lang. Sige lang, gano'n lang, ang pogi mo. Gusto mo magbatiin sila? Hi ka Ayun, sa hello po sa inyo tatlo. And nanay from Hong Kong, mag-ingat po kayo dyan. Yung sa dalawa, limuta ko na po. Ito pala. Mag-ingat po kayo dyan sa Hong Kong and ito sa dalawa. Maraming salamat sa mensahe. Thank you very much. Keep your comments coming, guys. Saka share niyo po yung live stream para mas marami pang makaalam ng ginagawa natin at yung mga latest updates sa life ni JM. Okay. Ito naman from Mikey Viñas pa rin. At this early point in your career, how does it feel that you are already doing an independent film? Ibang atake na gumagawa ka ng independent film. Ewan ko, sobrang meaningful kasi sa akin. Na parang may proyekto ka na gagawin tapos tatalakayin yung mga current issue ngayon. So ang sarap niyang gawin kasi pakiramdam mo hindi ka umaarte. Pakiramdam mo, ikaw mismo yung nakaka-experience ng kwento sa pelikula. So, pakiramdam ko, sana, hoping ako na every year magkaroon ako ng independent film. And happy ako na ginagawa ko talaga yung mga ganito klase ng pelikula. Grabe, ganun ka nag-enjoy, no? Wish mo sana every year may indie film ka. Sana, mag-audition talaga ako hanggang meron. Oo, hindi. Marami talagang mga artista na pinapangarap yun. Na, lalo na kapag parang feeling nila nagawa na nila lahat sa mainstream. Gusto nila mag-indie naman. Pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mag-indie. Kasi iba rin yung pagpili nila ng artista nila para sa mga indie films. So ikaw, this early on in your career, meron ka ng indie film. Congratulations. Thank you po. Sasama na tuloy natin. Oo, yun ang wish natin. Manifest natin yan. Hindi, tulad ng mga ibang bagay, hindi lang ngayon ipagpatuloy po natin, di ba? Oo, hindi humihinto sa ngayon. Okay, ito naman from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Ano ang feeling na malapit nang ipalabas ang Cinemalaya film mo na Child Number 82, Anak ni Buhay na? Ako po, excited ako sobra kasi hindi ko pa napapanood yung final output. So excited ako and syempre may pressure. At kasi sana lahat ng mga sumusuporta sa akin, lahat ng mga kaibigan, mga fans, and pati mga organic fans ng Child Number 82, sana ma-appreciate nila yung effort ko sa pelikula ko. Sana mag-enjoy talaga sila. May kaibahan ba dun sa kaba mo bago ipalabas yung Ghosty? Tsaka ito naman, bago ipalabas tong Cinemalaya entry. Mas siguro doble po yung kaba nung ginawa ko itong Cinemalaya kasi unang beses ko pong marap sa camera na unang beses ko pong magbasa ng script, unang beses kong makarinig ng 3, 2, 1, action! Ayusin mo! So I think doble yung pressure, doble yung kaba. Itong next question, medyo nasagot mo na kanina pero kung may gusto kang idagdag, go lang.
Ano-ano ang natutuhan mo sa co-stars mo sa set ng nasabing pelikula? Marami eh. Ano ba kay Kuya Bong? Siya talaga yung, siya yung nagturo sa akin paano makipag-socialize sa mga staff, sa prod, sa directors, sa mga kasama co-actors kasi yun daw yung pinakamahalaga. Hindi importante na magaling ka umarte, magaling ka dito, magaling ka dyan. Ang importante, magaling ka pakisama sa katrabaho, marunong ka mag-respeto. So, itinatak ko sa utak ko yun. And, halimbawa na rin kay Miss Rochelle, isa rin siya sa, especially sa pag-ate, doon siya nag-focus sa pag-guide sa akin. Marami siyang itinuro na, ayun, sa mga susunod kong project, sa mga susunod na veteran actor, sa mga katrabaho ko, maging open lang daw ako kasi as long as may ginagawa akong proyekto, may mga iba-ibang veteran actors or iba-ibang tao o staff ako makakatrabaho. And sa lahat ng yun, iba-ibang learnings din yung makukuha ko sa kanila. So maging bukas lang daw talaga ako sa lahat. O Hindi ko habang nandiyan ka na, malimutan. habang nai-imagine mo na yung iba-iba mong mga actors na makakatrabaho din, na gusto mong mag-learn from sa kanila, sino-sino yung mga gusto mo pang makasama sa isang film? Ako, siguro, ngayon nasa top talaga ng utak ko si Kuya Joshua. Joshua Garcia. Bakit si Kuya Joshua? Kuya Joshua. Noon pa man eh, silent pa na ako ni Kuya Joshua before pa man ako pumasok ng movie. Kaya kung nagtagal pumasok sa BBB, nakatingin lang ako. At saka, galing din siyang BBB. Ako, ayun, gusto ko lang makita kung paano nagagawa yung sarili ng method and of course gusto ko matutunan sa kanya. So, hoping ako. Joshua Garcia and Jay Ibarra in the future, why not? Tapos ngayon ay may magtatanong na ating friend from the media na nandito talaga mismo at siyang tatanong ng question niyo for you. Kilala mo ito? Kilala po natin lahat? Carlos Aragon of Mega Pelikula. Hello, JM. Wait lang. Siyempre, ay tatanong ko lang about sa... Hindi, ito na lang muna una. Kasi sabi mo nga, yung sa Child 82 mo, na character mo doon is open for... siya, tawag dito? Yung topic nun about current issues sa Pilipinas. Ikaw ba open ka ngayon? Lalo na nakita namin yung story mo sa IG kahapon, sa rally, kasi nagkaroon ng rally. So, ikaw open ka ba or open din ba yung mind mo about sa politics na nangyayari? Well, ako honestly, ko, before ako pumasok sa industriya, pakiramdam ko lang, I just wanna be aware lang talaga na, alam mo yun, hindi, wala sa isip ko na nakapagbigay na pala ako ng buwis o nakapagbigay na ako ng tax sa pamamagitan, pagbigay ng mga produkto, mga bagay na gusto ko lang gawin. And ngayon na, alam mo yun, kumikita na ako kahit paano sa sarili kong pera, nakapagbayad na ako sa sarili kong buwis. Kung wala talaga, may nare-realize ko na yung mga pinaglalaban nila, no? Papatanong ka na lang kung saan nga ba napupunta. And wala lang, nag-file up lang talaga kasi, alam mo yun, recently lang nabalita yung lugar namin na isa sa napit lang, patungkol sa itong kamakailan na tumutok na issue sa blood control din. So, nagsusunod-sunod lang talaga. And next question, yung about sa ghosting. Ilang take or kamusta naman yung kissing scene niya ni Fiam? Meron ba? AI yun eh. AI ba? Ayun, yun siguro yung yung scene na may tension sa lahat ng ginawa namin. So, yun talaga yung naramdaman ko ng may tension. Kaya ko bang gawin. Nakakahiya na hindi ko na may paliwanag. Sobrang random ng utak ko habang ginagawa namin. Ilang take ba yun? Ako ba ba sabihin? Sigurado na yun. Ano na, maraming take o one take lang? Kaunti lang. Siyempre, iba-ibang angle lang. Yan lang. Thank you. Meron pa ako kasi. Hindi, joke lang. Mamaya. Mamaya na lang. Pagkayo kayo na lang.
siya one take lang. Multiple takes. One take, one Sabi mo, multiple angles, eh. One take, sabay-sabay lang yung camera. Okay, cut. So, pero pinaka may tension daw. So, Thank you for asking that, Carlos Aragon of Megang Pelikula. So, kung gusto niyo pong ma-feel ang tension, panoorin niyo po sa I Want ang ghosting. And now that we're talking about ghosting, yan ang next question natin from Lance Martinez of Metro.style. What was the most memorable scene for you in ghosting? And why does that memory stand out for you? marami eh. Siguro yung pagpapatawad ni Nadia kay Wilberto, yun tumatak rin sa akin kasi yun ko pinakang naramdaman yung kwento ni Wilberto. Kahit ako, ang sarap nga rin na pinatawad ako ni Nadia. Na, personally, kahit ako mismo as GM, iba yung naramdaman ko na pinatawad ni Nadia. So, yun isa. And of course, yung sinabi, memorable sa akin yung talo. Kasi yun yung first, First? Oo. First na? You know. So, So, memorable sa iyo yun. Kasi first. Namula ka. Namumula si JM! yeah, sakit ng leg ko kasi. Oh my God. Kanina bang masakit yung leg mo, hindi ka naman namula. Di ba, Ate Tess, namula siya? Iba yung pula. Okay, sige. Ito naman ay basahin natin. According to Outplay Production, confident sila sa performance mo sa movie! Yay! Thank you sa mga nagko-comment. Babasahin po natin yan. Ang tanong naman niya, ano masasabi mo na ang Child Number 82 is a breakthrough project for you? Ako sobrang grateful po ako sa Outplay Production, kay Direct Team, na ako po yung napili nila para gawin itong pelikula na to kasi hindi ko maisip kung gaano kalaking tiwala na ibinigay nila sa akin bilang bagong aktor na gagawa ng ganitong kalaking pelikula. So, ayun, sobrang natuwa na ako, sobrang happy, and ayun, napaliwanag naman nila sa akin kami, kaya Direct Team, kaya casting, gano'n. So, naisip ko, ako nga talaga yun. Hindi kayo nagkamali niya. Na-feel mo para sa'yo talaga. Para doon sa mga hindi pa may alam ng mga kwento, pwede bang ibalik mo kami doon sa moment na nalaman mo na mapupunta yung project sa'yo? Oh, that's like, halo-halo eh. Kasi hindi ko rin na-expect na libro lang yun. Kalalabas ka ng so, libro lang ito ang kuha ko. Hindi ako makapaniwala yun at the same time. May self-doubt na nagdadal ko sa sarili. Kaya ko bang gawin ito totoo? Sinimalaya ito, kaya ko ba? Hindi kaya, para baka mapahiya ko lang yung Outplay Production. Ganun. So, ayun lang, hanggang sa, gagawin naman na sabi ko kasi kanina, pinaka-encourage namin para gawin itong project na to. And, pakiramdam ko nagawa ko talaga yung best ko dito. Hindi na 100%, 101% lang. Speaking of Fiang, may itatanong lang ako. Kasi may nakita akong interview niya na sinabi niya na grabe ho yung pagtulong mo sa kanya. Like, magtatawagan daw kayo sa gabi, parang 3 hours para mag-rehearse ng lines, gano'n. Pwede bang malaman naman namin yung side mo dun sa kwentong yun? Siguro, kasi ang sa akin before ko namin gawin yung ghosting, before namin simulan yung ghosting, gusto ko lang talaga darating kami sa set ng parehas kaming range, and gusto ko, hindi na ako yung nakakalaman, gusto ko yung mga knowledge, yung mga learnings na nakuha ko sa cinema na sa Child Number 82, na ibigay ko rin kahit paano kayo yan, para maging madali, nawala yung meron. And para at least maging madali yung sa amin, yung trabaho, gano'n. And gusto ko talaga sabay kami, gano'n. Kaya, How professional, di ba? Tsaka ito na yung